Binabati ko ng kapayapaan ang bawat isa sa inyo. Sa pangalan ng dakilang manunubos na si Jesus, mula ngayon at magpakailanman. Aking mga iniibig na mga kapatid, sa pananampalatayang inyong niyayakap sa kasalukuyan ay isang pananampalatayang tapat at tunay na nagmumula sa dakilang Panginoon. At sa pananampalatayang yan, o aking mga iniibig na mga kapatid, malaki ang hinahanap ng kaitasan sa bawat isa sa inyo. Palasak na ang inyong naririnig sa inyong kapwa. At maging sa mga manunulumpati na binabanggit ang pangalang Jesus. Katotohanan nga, ang wikay ano ang pinakamabuti sa inyong mga sarili na sa ninyong ilalabas at isasagawa na makikita ng inyong kapwa. Bilang isang mag-aaral o aking mga iniibig na mga kapatid, ano ang pinakamabuti sa inyong mga sariling ako na masisilayan, lalo't higit na mga tupang sa labas ng bakuran ng dakilang Panginoon. Ito ngayon, ang kahilingan ng kaitaasan sa bawat isa sa inyo o aking mga iniibig na mga kapatid na nag-aaral ng kabanalan sa loob ng paturang diway, maging uliran. Uliran sa lahat ng mga bagay, sapagkat yan ang ninanais na masilayan ng dakilang Ama. Sapagkat, o aking may iniibig ng mga kapatid, kung ang lahat ng mga ito ay hindi may sagawa ng aking mga iniibig ng mga kapatid, ano ang laging binabanggit sa Santong Kasulatan? Huwag na bang dumating ang panahon sa inyong mga kalagayan na masasayang lamang ang inyong pagpapagal sa inyong paggawa sa harapan ng dakilang Ama. O aking mga iniibig na mga kapatid, maraming magagandang bagay sa inyong mga ako na huwag itatago sa inyong mga sariling kaakuan. Ito ipapakita ninyo sa inyong kapwa sapagkat kayo'y nag-aaral ng kabanalan sa loob ng paturuan ng diwa. Ibabalik ko sa inyo ang kasaysayan ng isang Kristo ng kanyang kapanahunan. Nung sa hinatulan ng mga Hudyo, o aking may iniibig mga kapatid, ano ang sigaw nila? Ilabas si Barabas at ipako si Kristo. Ano ang binabanggit na Barabas na ito sa inyong mga pagkatao, aking mga iniibig mga kapatid, na dapat ninyong ilalabas upang sa ganon, umunlad ang inyong mga ako, lalo't sa gitna ang inyong mga espiritu o aking mga iniibig na mga kapatid. Sapagkat hanggang sa ngayon ang tao, nariyan pa rin si Barabas sa kanilang kaakuan, sapagkat alipin pa rin ng kasalanan o aking mga iniibig na mga kapatid. Kung kaya nga't mahirap maipako ang Kristo sa inyong mga pagkatao, kung kaya nga't o aking mga iniibig mga kapatid, sa inyong pag-aaral sa loob ng paturang diway, banay-banay, at unti-unti ninyong tinatakasan ang sanglibutan habang kayo naglalakbay sa kapatagang lupa.
O aking mga iniibig na mga kapatid. Marami pang pag-aaral ang dating sa inyong mga buhay. Marami pang karanasan ang dating sa inyong mga pagkatao, aking mga iniibig, mga kapatid, at sa inyong kalagayang yan. Na malaw na kayo nag-aaral sa loob ng paturang diwa. Naway, huwag ninyong balikan ang kahapon sa inyong mga kalagayan. Umusad na ang bawat isa sa inyo. Harapin ninyo ang kasalukuyan at harapin ninyo ang kinabukasan sapagkat walang nakakaalam kung ano ang mangyayari sa kinabukasan ng aking mga iniibig na mga kapatid ko. Kaya nga, ang inyong kahandaan, lagi na o aking mga iniibig ng mga kapatid, ang hinihingi sa inyo ng kabatlayaan. Tingnan ninyo ang mga unang tao ay sa kasaysayan na napapaloob sa santong kasulatan ng aking mga iniibig, mga kapatid. Sa kanilang pananampalataya, na noon ng pananalig, ay nagtagumpay sila sapagkat naging matalimahin sila sa utos at salita ng dakilang Ama. At kayo man sana, aking mga iniibig, mga kapatid, maging matalimahin kayo sa utos at salita ng dakilang Panginoon sapagkat hindi kayo mabibigo sa inyong mga layunin sa buhay na yan. At hindi mabibigo ang kaitaasan sa inyo, aking mga iniibig, mga kapatid, sapagkat ang kanyang mga silta, ang kanyang mga utos ay inyong tinatalima. O aking mga iniibig na mga kapatid, kayo na lagi nang narito at nakikibahagi sa mga kabatlayaan. Kayo na laging kumakain sa dulang ng dakilang Panginoon, magpuri kayo at magpasalamat o aking mga iniibig, mga kapatid, sapagkat binigyan ninyo ng panahon ang anyaya ng dakilang Panginoon. O aking mga iniibig na mga kapatid, naway, ang mapalad na pag-aaral sa mapalad na umagang ito, maging karagdagan nawa sa inyong mga lukbutan ang kayamanang nagmumula sa kaitasan. O aking mga iniibig na mga kapatid, naway inyong pagparito sa pangalan ng dakilang Panginoon ay makabuluhan nawa sa kanyang banal na harapan sapagkat tagay ninyo ang kalinisan ng inyong pagkatao. Ang ating karagdagan, ang santong kasulatan, Dos Timoteo 4, 1 hanggang 5. Pakibasa. Ito po yung sinasabi sa 2 Timoteo, Kapitulo 4, 1 hanggang 5. 1. Ipinagbibigin ko sa iyo sa paningin ng Diyos at ni Kristo Jesus na siyang pumuputo sa mga buhay at sa mga patay, sa pamamagitan ng kanyang pagpapakita at sa kanyang kaharian. 2. Ipangaral mo ang salita. Magsikap ka sa kapanahunan at sa di kapanahunan. Sumawatak ka, sumaway ka. Mangaral ka ng may buong pagpapahinuhod at pagtuturo. 3. Sapagkat darating ang panahon na hindi nila titiisin ang magaling na aral, kundi pagkakaroon nila ng ng tainga, ay magsisipagbunton sila sa kanilang sarili ng mga gurong ayon sa kanilang sariling mga masamang kita. 4. At ihiwalay sa katotohanan ang kanilang mga tainga at mga ibabaling sa katha. 5. At ang panghuli, ngunit ikaw ay magpigil sa lahat ng mga bagay, magtiis ka ng mga kahirapan, gawin mo ang gawa ng ebanghelista, ganapin mo ang iyong ministeryo. Punto. Yan ang tinapay ng buhay na aking nihandog sa bawat isa sa inyo. At bago ako magpaalam,
ipinapaalala ko sa pamunuan ng lunduyan. Yaong mga inihalal na opisyales ng lunduyan, kayo ba'y nakapanumpa na? Ibig ko marinig ang inyong kasagutan. Tapos na? Sapagkat inaasahan ng kaitaasan na ang bawat inihalal ng lundo ay kakitaan ng katapatan ng inyong paglilingkod. Hindi lamang sa harapan ng dakilang Ama, kundi sa harapan ng kanyang kapwa. Kung kaya nga't ito ang isa-isip ng bawat isa kung gaano kahalaga ang iyong mga tungkulin na sinumpaan sa harapan ng dakilang Ama upang sa ganon ang kaunlaran ng inyong kalunduyan ay magkaroon ng katuparan. Muli ko iniiwan sa inyo ang kapayapaang nagmumula sa kaitaasan at ang kapayapaang nagmumula sa aking espiritu na wansang managana at maghari sa inyong mga buong kakuan, sa inyong kapaligiran, sa inyong bansa at sa buong sandaigdigan mula at pagpakailan pa man. Paalam ang inyong kapatid sa espiritu, Pablo, Apostol. Paalam. Mula ngayon at magpakailan pa man. Sa inyo nga ba, aking minamahal kong mga kapatid, nararamdaman nyo nga ba na kayo ay tunay na lumalakad sa landas kung saan na ito ang pinapakita ng dakilang Panginoon? Aking mga iniibig kong mga kapatid, sa inyo nga ba nararamdaman ninyo ang kapayapaan sa inyong mga sarili? Mayroon nga ba kayong kapayapaan sa inyong mga sarili? Nang sa gayon, ang isang ako nga o isang mag-aaral na lumalakad at nag-aaral sa harapan ng dakilang Panginoon ay hindi lamang mag-aaral. Kinakailangan nito ng tamang kapayapaan sa kanyang sarili. Kinakailangan niya ng tamang kahandaan sa kanyang sarili. Sapagkat kung ikaw ay isang mag-aaral ng kaitaasan, ay aalamin mo na ang bawat pag-aaral ay may kinakailangang paghahanda. At hindi lamang ito isinasagawa ng mabilisan. Kaya't aking mga iniibig na mga kapatid, ninanais ko nga na sa inyo ay maintindihan na sa bawat pag-aaral ay hindi lamang pag-aaral ng mga salita. Sapagkat kung sasabihin mo nga sa isang mag-aaral kung ano nga ba ang pag-aaral ng dakilang Panginoon, ay agad-agad nilang sasabihin na ito ay ang mga salita nga dito sa banal na aklat. Ngunit ang tunay na pag-aaral nga para sa dakilang Panginoon ay pag-aaral nga kung saan na ipapakita mo sa harapan niya kung ano nga ba ang mga tunay na pag-aaral na siyang ating ipinabahagi sa ating mga kapwa, sa ating mga sarili at sa harapan ng Ama. Kaya't aking mga iniibig na mga kapatid, maging handa nga kayo sa bawat pag-aaral sapagkat ninanais ng dakilang Panginoon ang ating magandang pag-aaral. Kaya't subukan natin sa ating mga sarili na ibigay natin ang ating kabuuan sa Kanya. Sa bawat pag-aaral natin ay maibigay natin ang lahat sa dakilang Panginoon sapagkat
Ang para sa dakilang Panginoon ay masigit pa nga sa ating ibinibigay sa Kanyang harapan. Kaya nga't ibigay natin ng mas mataas ang ating pag-aaral sa Kanya. At ating ang sundan ang bawat patakaran na ibinibigay niya para sa atin. Kaya't aking mga minamahal kong mga kapatid, sumainyo nawa sana ang kaliwanagan na ibinibigay ng dakilang Panginoon. Sumainyo nawa sana ang pag-ibig at ang kapayapaan na ibinibigay ng dakilang Panginoon. Tanggapin ninyo ang bawat kabiyayaan ng dakilang Panginoon nang mayroon nang bukas sa inyong mga puso. Tanggapin ninyo ang mga pag-aaral at kabiyayaan niya ng taos sa inyong mga puso at nang may pag-iingat at pagpapahalaga, sapagkat kayo nga aking mga iniibig na mga kapatid. Mapapalad nga kayo na kayo ay nakikinig ng mga pag-aaral, sapagkat marami nga ang nagnanais na makakinig ng pag-aaral ng dakilang Panginoon. Kaya't tatawagin nyo nga ba ang inyong sarili na isa nga dito sa sanglibutan na ito kung binibigyan na nga kayo ng pagkakataon ng dakilang Panginoon na makakinig ng kanyang mga pag-aaral at makatupad ng kanyang pag-aaral. Kahit isipin nyo nga lang kahit sa kakaunting oras, dito sa sanglibutan na ito ang inyong pag-aaral sa kaitaasan, sapagkat hindi nga kayo panghabang buhay na maglalakad at maglalakbay dito sa kalupaan na ito, sapagkat ang kalupaan na ito ang siyang pangmadali ang tirahan lamang natin, aking mga iniibig na mga kapatid. At sa pinakadulo nga ng ating buhay, tayo nga ay maglalaho na dito sa sanglibutan na ito. Kaya't alalahanin natin ang bawat pag-aaral ng Ama, sapagkat ito nga ang ating magiging sandata. Ito ang ating magiging gabay nang sa gayon ay hindi nga tayo malito sa anumang landas na ipinapakita dito sa sanglibutan na ito, nang sa gayon ng ating mga kaisipan at damdamin at kalooban ay mayroon ng isang landas na dinadaanan lamang at ito ang ipinapakita sa atin ng Ama. At ito nga ang siyang ibinabahagi niya sa atin. Kaya nga, huwag nga tayong mag-aalala sa bawat oras sapagkat ang Ama, ang dakilang Panginoon, ang siyang laging nasa gabay, ang siyang laging nandiyan para sa atin. Kaya nga't huwag nga tayong matakot na lumapit sa Kanya, sapagkat siya ang magtuturo sa atin kung ano nga ba ang karapat-dapat para sa atin. Hindi lamang para sa atin, kundi para sa ating mga espiritu. Sapagkat habang kayo nga ay nag-aaral dito sa sanglibutan na ito, hindi lamang ang inyong mga sarili ang inyong pinapaunlad, aking mga iniibig na mga kapatid. Hindi lamang sa inyong mga pangkatawan, ngunit ang inyong mga espiritu din. Kinakailangan nila ng tamang pag-aaral ng kaitaasan, sapagkat doon nga umuunlad ang ating mga espiritu. Doon nga nakakakain ng sapat ang ating mga espiritu, hindi nga sa mga pagkain dito sa kalupaan na ito, kung hindi nga sa bawat pag-aaral ng dakilang Ama. Kaya't sinasabi ko sa inyo, aking mga iniibig na mga kapatid, mayroon pa nga kayong oras at panahon. May binigay pang panahon ng dakilang Panginoon para sa inyo. Kaya't gamitin nyo ito ng may katalinuhan, ng may kasipagan sa pag-aaral sa katotohanan, at mayroon ngang pananampalataya sa dakilang Ama, sapagkat ito nga ang hindi matatanggal sa atin at makukuha ng sanglibutan. Ito ang pananampalataya natin sa dakilang Panginoon, na kahit anuman ang mangyari, ang pananampalataya natin sa dakilang Panginoon ay mananatili at mananatili pa rin sa ating mga sarili.
at hindi nga matatanggal sa ating mga sarili. Maliban na lamang kung ninanais natin manatili dito sa sanglibutan na ito. Kaya nga't nasa pinakahuli nga ang pagsisisi, aking mga iniibig kong mga kapatid. Kaya nga't ninanais ng dakilang Panginoon na hindi nga kayo magsisi sa huli. Nasa hulihan ay ang inyong mga kabuhayan ay magkaroon nga ng kadiliman, kapighatian, at kalungkutan, sapagkat ninanais ng dakilang Panginoon na sa kanyang mga anak, ninanais niya ang kasiyahan, ang kapayapaan, at ang pag-iibigan sa bawat isa. Kaya't naway habang kayo ay lumalakad sa tamang daan, ay ipagpatuloy niyo nga ito. Gumawa kayo ng may kasipagan, sapagkat tunay ngang naipapakita natin sa dakilang Panginoon na tayo nga ay may pagnanais sa kanyang pag-aaral. At hindi lamang tayo katulad ng mga mag-aaral kung saan lumalakad lamang sa panahon na kanilang kinakailangan. Nananampalataya lamang sa panahon na sila ay nangangailangan, at sa panahon na sila ay hindi na nga nangangailangan ng Panginoon, ay sila nga ay lalayo na nga sa harapan niya at tatalikod na nga sa dakilang Panginoon. Aking mga iniibig na mga kapatid, anumang kataasan at kababaan ninyo dito sa kalupaan na ito, ay panatilihin niyo pa rin ang dakilang Panginoon sa inyong mga puso't isipan, sapagkat siya nga ang tunay na mayroong ang kapangyarihan, at siya nga ang tunay na sinasamba at pinapahalagahan ng karamihan. At sa aking muling pagbabahagi, ito lamang ang aking maibabahagi nga sa araw na ito, naway ang kapayapaan at pag-ibigan ang siyang ang maghari sa bawat isa. Naway ang pag-ibig ng dakilang Panginoon ang siyang ang maghari nawa sa bawat isang naparirito. Muli ang inyong ang kapatid sa iisang pag-aaral at sa iisang ama, Apostol Pablo. Paalam. Pag-ibig at kapayapaan, ito ay ang siyang aking ibinabati, at naway maghari sa lahat at bawat isa sa inyo mula ngayon at magpakailan paman. O aking mga iniibig na mga kapatid, sa bawat sulok ng inyong mga tunay na ako, sa bawat sulok ng inyong mga pagkatao, kahit kaanong kapaman pa ito nakatabunan, sa kadiliman na inyong naipasa, sa kadiliman at karumihan na inyong naidala at naikuha sa panahon na iginugol ninyo sa sanglibutan. Sa bawat sulok ng inyong pagkatao ay mayroong nagbubungong bahagi na nanggaling sa kaitaasan, na nanggaling sa ating dakilang Ama. Ngunit tunay nga, aking mga iniibig na mga kapatid, ang bahagi na ito ay hindi mawawala sa inyo. Ang bahagi na ito ay nanggaling sa ating dakilang Ama. At tunay nga, aking mga iniibig na mga kapatid, ang sanglibutan ay nagkukuha lamang ng mga bagay sa inyong mga sarili na nanggaling din sa sanglibutan. Ngunit tunay nga, aking mga iniibig na mga kapatid, walang karapatan ng sanglibutan sa inyong mga espiritu. Kaya nga't ang inyong katawan lamang ay ang may karapatan nito, upang sa gayon ito ay ipighati nito. Kaya nga tanapin ninyo sa inyong mga sarili, o aking mga iniibig na mga kapatid, ang lakas ng loob. Ngunit ito ay tinatak at itinanim na ng ating dakilang Ama sa inyong mga puso bago pa man kayo ay pinababa niya rito. Upang sa gayon, kayo ay magpighati para sa ating dakilang Panginoon. Ngunit tunay nga, aking mga iniibig na mga kapatid, wala sa inyo ilalakad sa landas na ito nang hindi alam na ang pighati ay susunod. Ngunit
Sino man siyang nagsunod sa ating dakilang Ama at hindi nagdusa para sa Kanya. Sino man ang nagpakita ng kanilang pag-ibig sa Ama at hindi man lang nagdugo para sa Kanya. Kaya nga't isinasabi ko sa inyo, o aking mga iniibig na mga kapatid, lahat at bawat isa sa inyo, sa lahat at bawat isang lumakad ng kanilang landas at nakita ito at naaliw nito, sa lahat at bawat isang nagbigay ng kanilang buhay, nagbigay ng bahagi ng kanilang sarili at nagbigay ng bahagi ng kanilang puso, kahit man ito'y hati-hati. Ang kaitaasan ay nagpapasalamat sa inyo. Ngunit tunay nga o aking mga iniibig na mga kapatid, na hanap ninyo ang inyong daan, nakahanap kayo ng kaligtasan. Ngunit tunay nga ba o aking mga iniibig na mga kapatid, na ang inyong pananampalataya ay kaysa tatagal upang sa gayon kayo ay may balik sa kanyang kaharian. Ngunit tunay nga o aking mga iniibig na mga kapatid na oo, mahanap ninyo ang inyong landas, ang paningin ng tao ay madaling lumiko. Kaya nga tanapin ninyo sa inyong sarili ang disiplina. Ito ay paunlad ninyo upang sa gayon o aking mga iniibig na mga kapatid ay huwag kayong tumalikod at huwag nga lumiko ang inyong paningin upang sa gayon kayo'y manatili sa inyong landas. Ngunit tunay nga o aking mga iniibig na mga kapatid, kung ito'y nakita ninyo, kung ito'y tinahakan ninyo, kahit pa man kayo ay mayroon pa rin pagkakapit at pagmamahal sa sanglibutang ito, ay mayroon at handa kayo upang sa gayon kayo'y muling bumitaw sa sanglibutan. Kayo ay bumitaw rito at mag-iwan ng mga bahaging nanggaling dito upang sa gayon kayo ay magkaroon ng isang mas malalim na pag-iiral, mas malalim na pag-uunlad. Ngunit tunay nga o aking mga iniibig na mga kapatid, sa panahon na ginugol ninyo sa sanglibutang ito, ang inyong espiritu ay mag-uunlad sa bawat karanasan, sa bawat panahon na kayo ay naririto sa sanglibutan. Ang ating dakilang Ama, ang kaitaasan ay nagsisihandog ng pagkakataon upang sa gayon ang inyong mga espiritu, ang inyong mga tunay na ako ay may paunlad. Ngunit tunay nga o aking mga iniibig ng mga kapatid, sa pag-uunlad kayo ay nabibigyan ng pagkakataon upang sa gayon may ipakita natin sa ating dakilang Ama na ang kanyang mga biyaya ay hindi na isayang sa atin. Ngunit tunay nga o aking mga iniibig ng mga kapatid, ano ang may gagawa natin kung wala tayo sa piling ng ating dakilang Ama? Ano ang may gagawa natin kung wala tayo sa kanyang pag-ibig? Kung ang kanyang puso ay hindi niya ibinigay para sa atin, kung siya hindi nagsakripisyo ng kanyang isang bugtong anak para sa atin, kabuhayan at para sa sangkatauhan. Ngunit tunay nga o aking mga iniibig na mga kapatid, hinahanap niya rin ang pag-ibig na siyang ipinasa niya sa atin. Hinahanap niya ang kapalit ng kanyang pag-ibig upang sa gayon o aking mga iniibig na mga kapatid, ang pag-ibig na ito ay magbunga ng kabutihan at magbunga ng kabanalan. Ngunit tunay nga o aking mga iniibig na mga kapatid, mula sa pag-ibig na ito ay magkakaroon kayo ng kapayapaan. At ang kapayapaan na ito ay magdadala sa inyo sa kanyang kaharian at sa isang malalim na pag-uugnay sa kanyang kalooban. Ngunit tunay nga o aking mga iniibig na mga kapatid ay kinakailangan ng ating dakilang Ama sa lahat at bawat isa sa inyo ay ang puno at matapat na pag-uugnay sa Kanya upang sa gayon kayo'y maging isa sa Kanya at upang sa gayon ang inyong kalooban, puso at damdamin at kaisipan ay maging isa sa Kanya. Ngunit tunay nga o aking mga iniibig na mga kapatid, ang inyong kaalaman, ang inyong karunungan, ang dugo na tumutubok sa inyong mga puso, ang lahat at bawat isa dito o aking mga iniibig na mga kapatid ay nanggaling sa Ama at muli babalik sa Kanya sa panahon na kung saan ito ay aanin na niya.
Ngunit tunay nga o aking mga iniibig na mga kapatid, maraming itinanim ang ating dakilang Ama na binhi sa lahat at bawat isa sa atin. Ngunit gaanong karaming nga ang ating nagamit. Gaanong karaming nga sa mga binhing kanyang naitanim ay maaani niya sa panahon na kung saan kayo ay muling isusuri niya sa kanyang kaharian at sa kanyang harapan. Gaano karami sa mga binhing itinanim niya sa inyo o aking mga inibig ng mga kapatid ay nagkaroon ng mabuting bunga, nagkaroon ng prutas, nakasing kasamyo sa kapanalan at kasing kasamyo sa mga salitang nanggaling sa kanyang mga labi. Sapagkat tunay nga o aking mga iniibig ng mga kapatid, walang ibinibigay ang ating dakilang Ama na hindi ninyo kakayanin, ngunit wala din siyang ibibigay sa kanyang mga anak na hindi magbibigay ng mabuting bunga o ng magandang bunga. Kaya nga ito aking mga iniibig na mga kapatid, siya ay nagbibigay sa inyo ng mga biyaya, siya ay nagbibigay sa inyo ng mga karunungan upang sa gayon kayo ay makapag-unlad at maalagaan ang inyong mga sarili, upang sa gayon maging mabubuting kasangkapan. Ngunit ano nga kayo kundi mga alipin ng ating dakilang Ama? Ano ba tayo kundi mga tupan niya na handang maghandog ng kanilang buong ako. Ngunit hindi nga sapat para sa ating dakilang Ama na ang ating puso ay manatiling bagbag at hati-hati. Kaya nga't siya ay bababa rito upang sa gayon nawaking mga iniibig na mga kapatid sa lahat ng kanyang mga anak na siya'y bagbagang puso. Katotohanan na siya'y mismo ang maghahanap ng mga bahaging siyang naiwan ninyo at tatabunan ng lupa upang sa gayon kayo ay muli maging iisa at kumpleto at buo. Upang sa gayon o aking mga iniibig na mga kapatid, kayo ay makabalik sa Kanya ng buo at walang bahaging maiiwan sa sanglibutan. Ngunit, o aking mga iniibig na mga kapatid, ang bawat bahagi ninyo, kung ito man ay marumi o makasalanan, ito ay minamahal niya. Ngunit, ito ay nanggaling sa Kanya at ito, kahit anong mangyari, sa panahon ay magbubunga ng mabuti. Kaya nga't mahalin ninyo ang inyong mga apo, mahalin ninyo ang inyong mga kapwa, kahit gaano kapaman karumi ang kanilang laman o ang kanilang mga apo. Hanapin ninyo sa inyong sarili ang pag-ibig na naihahanap ng Panginoon sa kanyang sarili. Hanapin ninyo ang pag-ibig na ito, ngunit sa bawat panahon ay binubuhos niya ito sa lahat at bawat isa sa inyo, kahit paman kayo ay maging bulag rito. Ngunit tunay nga o aking mga iniibig na mga kapatid, alam niya na ang kanyang karunungan, na ang kanyang biyaya ay hindi na isasayang sa inyo. Ngunit oo, ang inyong laman man ay maging bagbag, ang inyong laman man ay maging sira-sira. Kayo ay dapat na manatili pa rin ng inyong mga landas, ngunit walang espiritu, walang isa sa inyong mga tunay na ako ay pilay. Wala man ay bulag, wala man ay pipi, wala man ay bingi. Kaya nga, aking mga iniibig na mga kapatid, ay manatili kayo sa inyong landas at huwag ninyo hayaan ang inyong mga sarili ay manatiling tulog at manatiling maaliw ng sanglibutan. Ngunit tunay nga o aking mga iniibig na mga kapatid, sa inyong pagpipighati, ito ay magiging aliw. At sa aliw na ito ay kayo'y magkakaroon ng kapayapaan at magkakaroon ng mas malalim na pananampalataya at pag-ibig para sa ating dakilang Ama sa panahon na kung saan ipapalit niya at ibabalik ang lahat ng inyong ibinigay para sa Kanya at sa lahat ng inyong ipinaghati para sa Kanya. Ngunit nakikilala niya na ang inyong pag-ibig ay nanggaling din sa Kanyang pag-ibig. At dahil dito kayo ay babalik muli sa Kanya. At dahil dito ang Kanyang tiwala para sa lahat at bawat isa sa atin ay lubusan.
Kaya nga ito aking mga iniibig na mga kapatid, isinasabi ko sa inyo ay tiwalaan ninyo ang inyong mga sarili upang sa gayon lumakad ng landas na nasa inyong harapan. At upang sa gayon mailayo ninyo ang inyong mga sarili sa mga bagay na kinakapitan ninyo sa sanglibutan at makilala ninyo ang halaga at ang sukat ng pagsusunod sa ating dakilang Ama. Sa pagsusunod sa inyong iisang layunin na ay makinig, na ay sumunod, na ay matuto, at na ay umunlad sa tuwiran. At sa muli, ang pag-ibig at ang kapayapaan, ito ay ang iniiwan ko para sa lahat at bawat isa sa inyo at naway ang inyong mga puso, damdamin at kalooban ay maging bukas para sa mga susunod na salitang manggagaling sa ating dakilang Ama. Ako ang inyong kapatid sa isang kaaralan, sa isang Ama, sa isang Kahariang Banal. Apostol Pablo, paalam. Pag-ibig at kapayapaan ang lagi nang ibinabati sa bawat isa ngayon at magpasawalang hanggan. Ang pag-aaral ay tunay ngang malawak. Subalit, sa bawat isang mag-aaral, tunay nga, ang bawat isa ay mayroong tunay na ipinagkaloob. Ang dakilang Panginoon sa kanyang kabuuan. Nasusulat sa banal na kasulatan. Magkaroon man kayo ng isang butil na mustasa ng pananampalataya, ay magkakaroon kayo ng tunay na tibay sa inyong katauhan o sa inyong kabuuan. Ang bawat isa ay binigyan ng tunay na kapayapaan upang sa gayon malinang niya ang kanyang kabuuan na makuha niya ang tunay na layunin ng dakilang Panginoon sa bawat isa tinuturuan. Kung magkagayon, namnamin ng bawat isa ang kabuuan ng kanyang pananampalataya ng mayroong kagalingan. Sapagkat kung kayo ay mayroon ito, ang kaalaman na nauukol sa mga bagay ay inyong sarili ay magkakaroon ng pagtitiis, ng pagbibiyaya na sa kanyang pagpapatuloy ay magkaroon siya ng pagpipigil
at sa kanyang pagpipigil ay matutunay niya ang tunay na kaganapan sa kabuuan ng kanyang pag-aaral. Sa bawat isang tinuturuan, tunay nga ang pananampalataya ay ipinapaalala at ibinibigay sa inyo ng kabuuan kung papaano kayo matuto, kung papaano ninyo gagamitin ang salitang pananampalataya. Sapagkat kung sa inyong kabuuan, wala kayong magagawang kabutihan sa inyong kapwa, ay hindi kayo magkakaroon ng tunay na kaganapan sa inyong mga sarili na ang inyong ibinibigay sa inyong kapwa ay tunay ngang natutunan ninyo at maipalago ninyo ang inyong pananampalataya na ipinagkaloob sa inyo ng dakilang Panginoon na may kabuuan sa buong katauhan ng isang ako, sapagkat ang bawat isa ay nagkakaroon ng katibayan patotoo sa kanyang sarili na ang mga bagay na sinalita ng dakilang Panginoong Hesus nung una ay tunay ngang naririyan, gumagalaw, nagpapatotoo sa bawat isa na tinuturuan. Mapalad ang lahat na nakikinig. Mapalad ang mga nagtutumibay sa kanyang sarili na sa kanyang paglalakbay dito sa kapatagan ng lupa ay tunay nga meron siyang inaasahan at inaasam na pag-asa na sa pagdating ng panahon, siya ay makarating sa paanan ng dakilang Panginoon. Ang kapayapaan na nagbubuhat sa kaitaasan ay tunay ngayong malaki ang maibahagi sa bawat isang mag-aaral. Sapagkat kung siya ay kung siya man ay nagkakaroon ng pagdadalawang isip sa kanyang sarili, ang kapayapaan sa kanyang kabuuan ay magkakaroon ng tunay na liwanag upang matanggap niya ang lahat ng mga bagay na itinuturo ng lahat ng mga batlaya na nagtitiis na maturuan ang bawat isa. Kung magtagumpay ang isang mag-aaral sa kanyang pag-aaral, tunay ngang kagalakan, lalo't higit na mga batlayang sumusubaybay at gumaganap din ng kanilang tungkulin upang sa gayon maibigay nila ang katumpakan ng kabuuan ng salita ng dakilang Panginoon sa bawat isa. Tunay ngang gumagalaw ang pananampalatayang ipinagkaloob, sapagkat hindi biro ang magkaroon ng katibayan sa kanyang kaapuan na ang pananampalatayang ito ay tunay nga mabuwag, sapagkat susubukin at susubukin ang inyong pananampalataya kapag iniharap na sa inyo ang mga bagay na hindi ninyo maunawaan at hindi ninyo matanggap. Ito ang aralin ng buhay, sapagkat sa pagpapatuloy ng bawat isa, kahit man kayo'y naririto pa sa kapatagan ng lupa, ay tunay ngang mapalad
sa kapanahunan sa ngayon. Ang biyaya ay naririyan. Ang biyaya ay nakahatag. Kung inyo nga itong kukunin, harinawa na sa inyong mga palad, magsimula ang tunay na kapayapaan na nagbubuhat sa kaitaasan, na sa inyo magsimula ang Espiritu ng katotohanan na nagbibigay sa inyo ng kabuuan ng pag-aaral. Huwag ninyong limutin ang lahat ng mga araling ipinagkaloob sapagkat sa inyong pagpapatuloy, kayo ay bibiyayaan ng dakilang Panginoon sa kabilang buhay at hindi rito sa kapatagan ng lupa. Ang laman ay iiwan, subalit ang Espiritu ay magpapatuloy. Magpapatuloy sapagkat siya'y muling bibihisan ng ibang laman upang sa gayon, pagbating ng panahon na siya ay ibalik sa kapatagan ng lupa, tunay ngang mayroon na siyang kaalaman na nauukol sa kaitaasan. At gayon din ang isang ako na nagpapatuloy sa kanyang pag-aaral, hindi sa patagan ng lupa, kung hindi sa kaitaasan. Sa bawat isang mag-aaral, maging masikap, maging mapagkumbaba, magkaroon kayo ng pag-ibig sa inyong kapwa upang sa gayon ibalik ng dakilang Panginoon ang lahat ng mga bagay na nararapat para sa inyo. Pagbibigay ng kabuuan sa inyong paggawa sa tuwing mayroong ganitong gampanin, harinawa kayo mismo sa inyong sarili makapagpatunay na ang lahat ng bagay ay gagalaw sa pamamagitan ng pananampalataya kay Kristo Jesus na sa inyo ay nagpatotoo buhat pa nung una nang siya'y dumating dito sa kapatagan ng lupa. Harinawa ang lahat ng mag-aaral ay tunay ng magpatuloy at magpatuloy. Huwag kayong bibitaw sa puno ng ubas sapagkat wala kayong magagawa kapag kayo'y hiwalay. Hanggang dito ako. At muli, ang pag-ibig at ang kapayapaan na nagbubuhat sa kaitaasan ang sumainyo mula ngayon at magpasawalang hanggan. Paalam. Sumainyo ang basbas ng Ama, Anak at ang banal na Espiritu Santo na siyang mamamalagi sa inyong mga puso't damdamin at kalooban ngayon at magpakailan pa. Mga iniibig na sa oras na ito'y maisaalang-alang ninyo ang salita ng Diyos na siyang ibinababa sa bawat isa. Mapalad ang araw na ito at kayo'y laging pinapatnubayan ng banal na Espiritu Santo na siyang namamalagi sa inyong mga puso't kaluluwa. Na laging siya ang nagbibigay ng lakas at tibay ng inyong mga katawan. Sapagkat siya lamang ang iisang Diyos na ang banal na Espiritu Santo ay siyang tunay na banal
na mamamalagi sa inyong mga puso't damdamin at kalooban. Mga iniibig sa tagal ng panahon, kayo ay lagi ng ginagabayan ng banal na Espiritu Santo. Ngunit, hindi ninyo isinaalang-alang ng salitang ibinababa ng banal na Espiritu Santo ay hindi ninyong ginagamit sapagkat hindi nyo rin binibigyan ng pagkakataon ang inyong mga sarili upang ang lahat ng ito'y inyong mapag-aralan at matutuhan ang tunay na salita ng Diyos na ibinababa sa inyong kalagitnaan. Manapay, lagi ninyong ipinapanalangin na kayo ay laging ligtas sa lahat ng kasakunaan, lahat ng kasamaan, sapagkat siya lamang ang nakakaalam na ang buhay ng isang tao ay lagi ng nananatili sa salita ng Diyos Ama. Ngunit sa inyong pagsaalang-alang ng salita ng Diyos at Ama, ay lagi nang nagbibigay sa inyo ng karangalan upang ito'y inyong pag-aralan na ang lahat ng ibinababa sa inyong kalagitnaan ay isang banal. Na ang pag-ibig ng Diyos ay lagi nang sumasanib sa inyong mga puso at kalooban. Sapagkat ang Espiritismo ang siyang namamalagi sa inyong mga puso. Ngunit sa inyong pagtupad ng tungkulin ay isa-isa lamang ang nakakaalam. Sa tagal ng panahon, ang mga anak na baguhan ay pag-aralan ninyong mabuti at isaalang-alang ninyo ang mga salita ng Diyos Espiritu Santo sapagkat napakahalaga sa inyong mga buhay ng salita ng Diyos Ama ay lagi nang sumusubaybay sa inyong mga buhay. Manapay ang bawat isa magiging tapat sa inyong mga tungkulin bilang isang espiritista. Lalong-lalo na ang mga opisyalis na binigyan ng pagkakataon, binigyan ng biyaya upang ito'y inyong maisakatuparan ang lahat ng layunin ng banal na Espiritu Santo sa kapatagang lupang ito. Naway ang salita ng Diyos at ay lagi ninyong pupupin sa inyong mga puso't damdamin sapagkat napakahalaga sa inyong mga buhay. Sinupin mabuti ang mga salitang inyong pinag-aaralan, lalong-lalo na ang mga kabataan. Na ang salita ng Ama ay hindi biro-biro lamang kundi ito'y inyong isakatuparan na maluwalhati at mapayapa sa lahat ng oras sa inyong mga puso't damdamin ng kalooban. Napakasarap ang binibigyan ng salita ng banal na Espiritu Santo. Dahil ito ang tunay na kahalagahan ng Espiritismo na ang lahat ng inyong pinag-aaralan ay banal at inyong isakatuparan sa lahat ng layunin ng Panginoon sa inyong mga buhay. Magpasalamat kayo at magpuri sa pangalan ng Diyos Ama, Anak, at ang banal na Espiritu Santo. Maghari nawa sa inyong lahat ang salita ng Diyos na iisa lamang, kundi ang Panginoong Hesus. Manapay, ito na lamang ang aking iiwan sa inyo at ang paghahari ng banal na Espiritu Santo ay sumainyo namang lahat
na may kapayapaan, kalwalhatian ngayon at magpakailan pang. Paalam sa inyong lahat. Ako'y si Apostol Juan Bautista. Adyos sa inyong lahat. Sumayin ang pag-ibig at ang kapayapaang nagbubuhat sa isang Diyos mula ngayon at magpakailanpaman. Mga iniibig na inaaralan sa paaralan ng Panginoon, nakikita niyo ba kung anong uri ng karunungan ang sa inyo ay tinuturo? Ito ay ayon sa Espiritu. Tunay, bagamat lagi niyong naririnig ang salitang Espiritu at ayon sa Espiritu, sino ang nakabuo sa inyo ng karunungan na patungkol sa Diyos? Sapagkat kung lagi na lamang yung pagmamasdan ng sanglibutan, tulad yan ng 100 baku-bako, lagi kayong matitisod, lagi kayong madataba, lagi kayong masasaktan. Ano ngayon ang sasabihin ninyo sa bawat aral na inyong natatagpuan? Maihahalin tulad ba ninyo sa karunungan na buhat sa kaitaasan? Kaya nga anong wika ng Panginoon kung papano sa langit ay gayon din sa lupa? Nakita nyo ba ang larawan ng langit upang makita nyo rin kung anong gagawin nyo upang maihatid nyo ito sa sanglibutan? Sapagkat kahit kailan iaral ang Ebanghelyo na nagmumula sa kaitaasan, lagi itong patungkol ayon sa Espiritu. Kaya nga kung mapapansin ninyo ayon sa kasaysayan, ang salita ng Diyos ay ibinigay na niya mula pa noon hanggang ngayon. Sino lamang ang nakakakuha? Sino lamang ang nakakatanggap? Yun ding mga kaluluwa na ang kanilang sarili ay hinubog nila upang maging bahagi na daluyan ng salita ng Diyos na sa ngayon tinatawag niyong mga kasangkapan. Tinatawag niyong mga medium. Tinatawag niyong tagapamagitan. Sila yung mga kaluluwang hinubog din ng panahon at naging instrumento ng Diyos upang ang kanyang salita ay marinig sa sanglibutan. Nakita niyo ba ang larawang yan, aking mga iniibig? O masyado niyo na pagmamasdan ng sanglibutan, ano pat ang karunungan daladala ninyo ay para sa sanglibutan? Meron ba kayong daladala na karunungan ayon sa Espiritu? Sapagkat kung ang titingnan lagi ng tao ay ang kasamaan ng kanyang kapwa, ano ang kasamaan na yan sa harapan ng Diyos? Aking mga iniibig. Bawat isa ay nakakakilala ng batas ng Diyos. Pero sino ang sumusunod? Nalalaman niyo ba na walang hihigit na kasalanan, kundi ang pagsuway laban sa Espiritu Santo? Ito'y walang kapatawaran. Ito ang kadahilan ng kung bakit ang bawat isa ay pumaparoon sa paralan upang ang mga pagkakamaling yan ay maituwid sa kanyang sarili at maisaayos sa kanyang pagkatao. Kaya nga, ano ba ang tingin ninyo sa sanglibutan? Ito ba yung inyong tahanan? Na nakikita nyo ang bawat isa nyong kasama, may bata, may matanda, may mabuti, may masama. Sa harapan ng Diyos, ang sanglibutan ay paaralan. Dito nakikita niya at natatanaw ang bawat isa kung anong uri ng karunungan ang kanyang daladala. Sasabihin ba bawat nagkakamali ay nagkakasala? Maaari, sapagkat kayo ay sama-sama at kayo humahatol ayon sa inyong nakikita. Ngunit sa harapan ng Diyos, tulad lang kayo ng mga bata. May kaalamang kaunti, may mga pagnanasang malabis na maisagawa, bagamat hindi pa niya napag-uunawa ang kabuuan ng layunin ng kanyang sarili, patuloy lamang siyang gumagalaw. Tulad ng mga musmos, pigilan mo mang huwag magsipaglikot sapagkat nalalaman mo sa panahon na siya'y maglikot, maaari siyang masaktan. Pero sino sa kanya'y pipigil? Kung lalo na siya'y nagpupumiglas, ganun din ang bawat isa nasa paaralan. Bawat isa'y nagpupumiglas upang ang kanyang pagnanasa ay kanyang maihayag. Narito, maraming bunga ang nagiging bahagi ng kanyang paggalaw. Merong nagiging mabuti ayon sa pandama at meron din naman nagiging masama ayon din sa pandama. Kaya nga sa bahaging ito, aking mga iniibig, paano mo nga ba malalaman na ikaw ay nagkakasala? Paano nga ba nalalaman na ikaw na pala'y sumusuway sa gitna ng isang katahimikan na meron ng iyong pagkatao? Sa gitna ng isang kaalamang daladala mo sa iyong puso?
Ito ang kadahilanan, aking mga iniibig, kung bakit patuloy ang kaitaasan nagbibigay ng aral na nagbubuhat sa bayan ng Panginoon. Kung bakit ang Panginoon ay nagsugo ng isang bugtong na anak upang maging mainam na ehemplo para sa bawat isa. Ito ang kadahilanan kung bakit meron kayong tinatawag na ebanghelyo o mabuting balita na nagmumula sa Diyos. Sapagkat hindi sapat ang kaalaman ng tao. Hindi sapat ang kanyang kakayanan upang maisagawa ang lahat ng layunin ng kanyang espiritu. Ito ang dahilan kung bakit lahat kayo ay nasa paaralan. Binibihisan ng isang laman upang unti-unti sa bahagi ng bawat karanasan, ayon sa inyong mga paggawa, makita ninyo ano ang mabuti, ano ang di mabuti, at mula sa mga bahagi ng mabuti na yan, ano ang tatawaging karapat-dapat. Sapagkat maraming bagay na mainam sa sanglibutan kung inyong mapapansin, nakakapamuhay kayo ng mapayapa sa gitna ng mga bagay na meron kayo. Mangangahulugan ba? Kayo din ay karapat-dapat sa bayan ng Panginoon? Sapagkat kung may patakaran o palatuntunan ng sanglibutan, naunawaan niyo ba ang palatuntunan ng Diyos sa bahagi ng kanyang bayan? Kaya nga, ano ang mayroon sa bawat kabuhayan? Bakit ang tao hindi binibigyan ng mahabang buhay sa sanglibutang ito? Sapagkat ang tao ay hindi ganun kadali magsipagbago. Nawiwili siya sa mga bahagi na nagpapasaya sa kanyang puso, bagamat ito ay mali. Kahit nakakasakit siya ng kanyang kapwa, kung ito naman nagiging kalugod-lugod sa kanyang pakiramdam, nananatili siya sa gayong bagay. Ano ang kabuluhan ng mahabang buhay na ibubulid mo ang isang tao sa isang maling kasanayan? Ito ang kadahilanan kung bakit sa sanglibutang ito, maiksi ang bawat buhay. At bagamat maiksi na nga ang bawat buhay, napansin niyo ba kung gaano rin ang tao nag-aabuso sa kanyang sariling laman? Lalo pa niyang pinaiiksi ang buhay na yan. Ano ito? Ito ba yung mga kasalanan? Anong uri ng kasalanan ito? Ito ba yung kasalanan walang kapatawaran? Ito ba yung pagsalangsang ayon sa Espiritu Santo? Ito ba yung nangangailangan ng mga kapatawaran na sinasabi ng dakilang guro kung makailang beses kayo magpapatawad? Mga iniibig na mga kapatid, huwag niyo lamang tinitingnan ang inyong kapwa ay nagkakamali, sapagkat ayon sa batas ng ganting galaw, dapat niyong maunawaan bawat isa ay larawan ninyo at nagpapakilala kung sino kayo. Kung ang inyong kapwa ay nakakagawa ng mali sa inyo, hindi nangangahulugan na kayo ay higit na mas mabuti kaysa sa kanila. Ipinapaunawa lamang sa inyo sa bahagi ng inyong sarili, ang inyong kapwa ay lagi niyong katulong sa pagbabago. Sila ay ibinigay ng Panginoon upang hubugin ang tamang bahagi ng iyong sarili, hindi lang ayon sa laman, lalo na ayon sa Espiritu. Kaya nga kung kayo'y hahato sa inyong kapwa ayon sa laman, magiging makabuluhan ba ito? Na kung sinasabi lagi ng Panginoon, siya ang hahatol. At anong wika ng isang Pablo, tangi ang mga banal lamang ang hahatol sa sanglibutan. Kayo ba yung mga banal na binigyan ng karapatan upang sumino? Kaya nga, sa bandang huli, anong sasabihin sa bawat mag-aaral? Kilalanin mo ang iyong sarili. Sapagkat malibang alam mo kung ano ang mayroon ka at anong wala ka, hindi mo mauunawaan ang iyong pangangailangan. Bakit ipinaririnig ang ebanghelyo sa bawat isa mula pa noon hanggang ngayon upang maunawaan ng tao ano ang kulang sa kanya? Ngunit ang tao ay bumabalik sa sanglibutan at dito niya kinukuha ang bawat pagpupuno sa bawat kakulangan. Nagtatagumpay ba ang tao kung magiging gayon? Kayo aking mga iniibig, nakakarinig kayo ng salita ayon sa Espiritu. Nakakarinig din kayo ng salita ayon sa sanglibutan. Lahat ay dinatawag niyong karunungan. Saan kayo dinadala ng lahat ng yan? Sino ang sa inyo'y nagpapabanal? Sapagkat ang salita ng Diyos ay nagpapabanal. Ito ang kinakailangan ng bawat isa upang makabalik siya sa Panginoon. Paano niyo tatanggapin ang isang uri ng katotohanan? Kung ang inyong mga kamalay ay nauukol lamang sa sanglibutan, meron bang kabuluhan
ang ebanghelyo ng Panginoon na kanyang inuukit sa bawat espiritu, hindi sa laman. Bagamat itinitik ng kasulatan bilang patotoo na ang salita ng Diyos ay buhay at makatotohanan, sapagkat pinatunayan yan sa inyo ng mga nauna niyong kapatid na nagtagumpay. Sila kasi ang naging saksi at nagpatotoo na ang Diyos ay totoo, na ang Diyos ay may palatuntunan, na ang Diyos ay may batas na ibinibigay sa bawat isa. Kaya nga masasabi niyo ba, aking mga iniibig, higit na mas mapalad ang tao noon, sapagkat ang Diyos ay nangungusap sa kanila? Hindi ba niyo naramdaman ang pagiging mapalad na yan? Hindi niyo ba narinig ang tinig ng Diyos? Ang Diyos ba noon, ngayon at sa susunod na mga panahon ay iba? Namimili ba siya ng kausap? Ang tao ang namimili, sapagkat hindi nila pinaghahandaan ng para sa kanyang espiritu. Kung buhay ang kamalayan ng inyong espiritu, mangungusap ang Diyos, sapagkat ang Diyos ay nangungusap sa inyong mga espiritu. Pero sino ang naglinang ng kamalayan ng isang espiritu? Hinahayaan ng bawat isa sa inyo na manatiling musmos ang inyong mga espiritu. Ano ang mauunawaan ng isang kamusmusan na yan? Kaya nga sa paralan ng espiritismo, binubuhay ang pag-aaral ayon sa medyuminidad, sapagkat ito ang susi upang mabuksan ang kamalayan ng inyong mga espiritu. Ngunit ang tao ay hindi makatangan sa bahaging ito, sapagkat ito ang mga bagay na hindi niya matatanganan ng kanyang palad ayon sa laman, pero ito'y natatanganan ng inyong mga espiritu. Ano ang inyong naririnig ng mga salita? Ano ang nababasa niyo sa katitikan ng kasulatan? Hindi nga ba ito magiging sapat upang baguhin ka at hubugin kang magiging mabuti sa harapan ng Diyos? Hindi nga ba sapat ito, aking mga iniibig? Sa katotohanan, aking mga iniibig, ang nasasaksihan yung ako nababasa ninyo nakatitik sa mga bahaging yan ay bunga ng mga pagsisikap ng mga nauna sa inyo na ang kanilang pag-aaral ay ayon sa Espiritu. Na ang kabuuan ng kanilang sarili na natatanaw ng kanilang kapwa ay naging ehemplo sa paningin sa sanglibutan upang ang mga bagay na kanilang ginagawa ay tularan. Ngunit kung ang tunay na kaligtasan ang inyong ninanasa, katotohanan ang sinasabi ko sa inyo, kinakailangan yung linangin ang sarili niyong espiritu. Sapagkat ito ang pinakasusi. Kaya nga kahit ang dakilang guro sa kanyang kapanahunan, bawat salitang lumalabas sa kanyang bibig ay patotoo na siya ay mula sa Diyos at ang bawat salitang kanyang sinasabi ay buhay sapagkat lahat ay ayon sa Espiritu. Na ano ito sa pandinig ng mga nakikinig sa kanyang kapanahunan. Ito yung mga talinhaga, ito yung mga salitang hindi mapag-unawa, ito yung mga salitang maaari mong mahalin ngayon, bukas ay kakalimutan sapagkat walang nakakaintindi. Pero sa mga taong nag-aaral ng mga bagay ayon sa karunungan ng Diyos, ito ang pinakamainam na pagkain-hain sa hapag ng Panginoon. Sapagkat ito hindi lamang magpapabusog sa iyong laman, kahit sa iyong espiritu. Nalalaman niyo ba kung anong kakayanan ng isang espiritu na meron kayo? Hindi lang ito nagbibigay ng buhay, aking mga iniibig. Ito ang kapangyarihan ng Diyos. Ito ang kanyang pag-ibig. Ito rin ang kanyang kalwalatian. Ano pat kung ang kaharian ng Diyos ay binabanggit at inyong naririnig itong bahagi ng kanyang kaharian, ang bawat espiritu na yan, sapagkat pumaparoon ang kanyang pag-ibig at ang kanyang karunungan. Pero paano niyo ito nauunawaan? Kung kayo lahat ay nalilibang na sa pamumuhay ayon sa laman. Meron ba kayong paghahanda para sa isang espiritu na yan? Sino nga ba sa inyo ang sumasaliksik ng tunay na katotohanan? Sino nga ba sa inyo ang nagsasalita ng ebanghelyo ng Diyos sa palatintigan? Na kung sino man sa inyo ay makikinig, mararamdaman ng bawat tagapakinig ang salita ng Diyos ay buhay, sapagkat hindi lamang nagpaantig ng kanyang kalooban, tunay na antig hanggang ang kanyang espiritu. Ngunit hindi niyo ito mapag-uunawa, aking mga iniibig, sapagkat pumapaloob lamang kayo sa inyong sariling laman.
Ito lagi ang inyong dinadama. Ito ang lagi niyong pinag-iingatan sapagkat ito ang lagi niyong nakikita. Pinag-ingatan niyo ba ang inyong mga espiritu na siyang magbabalik sa Diyos? Kaya nga, sa panahon na kayo'y gumagawa ng tinatawag na kawan na mabubuting gawa, kailan ito nagiging makabuluhan? Kapag ba ito'y ginagawa mo ayon sa laman o ayon sa espiritu? Anong kawang gawa na ibinabahagi ng dakilang guro sa bawat isa? Ito'y kawang gawa ayon sa espiritu. Sapagkat sino mang mag-aaral ng salita ng Diyos at matututo ng layunin at bubuhayin sa kanyang pagkatao ang larawan ng isang Kristo, ang kaligtasan ay pumapasa kanya. Ito ang tunay na kawang gawa. Sapagkat mula sa isang kamangmangan, inililigtas mo ang tao o ang isang ako na yan sa tunay na kabuhayan na walang hanggan. Kaya nga, ang panalangin na lagi niyong inuusal, aking mga iniibig, para sa inyong sarili, para sa inyong mga mahal sa buhay, para sa inyong kapaligiran, anong hinihingi niyo sa Panginoon? Anong ninanasa ng inyong puso? Hindi ba ito lagi niyong hinihingi? Pero sino ang humingi sa inyo na ang kalooban ng Diyos ay masunod sa lahat ng bagay na mayroon sa sanglibutan? Sinasabi niyo ba, Panginoon, Panginoon, ibigay mo ang iyong kalooban at hayaan mo itong matupad sa buong sanglibutan upang masaksihan ng lahat ang iyong katotohanan? Sinasabi niyo ba yun sa inyong mga puso? Sinasabi niyo ba yun sa panahong kayo'y nananalangin? O lagi kayong dumaraing sapagkat kayo'y nahihirapan? Sapagkat kayo'y natatakot? Sapagkat kayo'y nawawala ng pag-asa? Sapagkat lagi niyong nakikita ang sanglibutan? Kaya nga, ano nga ba magiging kaibahan ng isang kaluluwa na tinuruan ng karunungan ng Diyos sa isang kaluluwa na natili ang karunungan niya para sa sanglibutan? Kung kayo'y nagtitindig ng pag-asa, kanino nga ba niyo ibibigay? Ano nga ba ang magiging basihan niyo ng pag-asa? Mga iniibig ng mga kapatid, malawak ang pag-aaral ayon sa Espiritu. Ang buhay na yan at taglay-taglay nyo ay tulad lamang sa isang tuldok na pasimula ng bawat pag-aaral. At kung hindi nyo pipiliting igalaw ang inyong mga sarili, maaari manatili kayo ng matagal na panahon sa ganyang kalagayan. Maliban nga lang gisingin nyo ang sarili nyong kamalayan. Dito ang tao hinahayaan na gamitin niya ang kanyang pagpapasya sa kanyang sarili upang maunawaan niya ang salitang panahon, kung paano siya mainip, kung paano siya mapagod, kung paano niya madama ang lahat ng yan sa kanyang sarili hanggang matuto siyang magbalik loob sa kanyang Panginoon. Inilatag ng Diyos ang kanyang karunungan, pati ang kanyang mga patutuo. Ano pat ang buhay na taglay-taglay niyo na buhay sa Diyos ay sapat na katwiran ng kanyang pag-ibig. Wala sa inyong magkakaroon ng kakulangan, pero hindi lahat kayo ay nagkakaroon ng iisang pananaw, sapagkat iba-iba rin naman ang inyong mga interes sa buhay. Iba-iba rin naman ang mga ninanasa ng inyong puso. Sino ang nagnasa ng layunin ng Diyos na mabuhay sa kanyang sarili? Ninanasaan niyo ba ang layunin ng Panginoon ay mapasa inyo? Sapagkat ito lamang ang magiging kaisahan ninyo sa Panginoon. Ito lamang magbibigay kadahilanan upang ang bawat isa, bagamat lagi nagsasalita ang kanyang bibig ng Diyos ko, tunay na siya'y makarating sa Diyos. Kaya nga, higit pa sa salita ang hahanapin. Kinakailangan ng paggawa. Higit pa sa titik na inyong nababasa, ang iuukit sa inyong mga pagkatao, hahanapin ang tunay na buhay. Sapagkat ang larawan ng salita ng Diyos ay hindi titik, kundi ito ay buhay. Ito ay gumagalaw, nagiging kadahilanan upang ikaw ay magsikap na ang iyong sarili ay ilaan para sa Panginoon, upang ang kabanalan na laging inaaral sa inyo ay tunay nga maibihis sa inyong pagkatao. Kaya nga, kung hanggang ngayon, aking mga inibig, tinatanong nyo ang sarili nyo, paano nga bang maging banal?
Ano nga bang larawan ng isang banal? Ito ba yung nakikita ninyo ayon sa laman? Laging nakadamit ng puti. Laging nasa sulok at nananalangin. Laging nagbibigay o nag-aambag ng mga bagay sa sanglibutan. Sila ba yung tatawagin ng banal? Sino ang banal sa harapan ng Panginoon na makakabalik sa kanyang harapan? Yung lang ding nagsikap na ang kanyang espiritu ay kanyang ingatan sa gitna ng sanglibutan. Yung lang ding na kanyang espiritu ay binigyan niya ng kasuotan, malinis at walang kapintasan. Yun lang isang uri ng espiritu na ang kanyang liwanag ay inilalagay niya sa tamang kalagayan. Hindi niya tinatago sa ilalim ng takalan. Naalala niyo ba ang talinhaga na yan, aking mga iniibig, na winika ng Panginoon? Bawat isa ay liwanag. Pero bakit ang liwanag na yan ay hindi nagpapakinang sa sanglibutan? Sapagkat bawat isa ay nagtatakip ng liwanag na yan sa kanyang mga gawa ayon sa laman, sa kanyang paniniwala ayon sa laman, at ayon din sa karanasan ayon sa laman. Lilitaw lamang ang liwanag na yan. Kung bibigyan nyo ng pagkakataon ng sarili nyong pagkatao, ay palitawin ang inyong espiritu upang siya naman ay makipag-ugnayan din sa bahagi ng isang espiritu na yan upang ang liwanag ay lumaganap sa buong sanglibutan. Tunay, maaaring sasabihin nyo ang bahaging aking sinasabi ay imposible. Maaari ding may makakaunawa, pero ang sinasabi sa bawat isa, sino ang nagsisikap upang ito ay maganap? Sapagkat matagal na itong sinasabi at matagal na din itong ibinibigay. Pero sino ang nagsisikap? Kaya nga hindi niyo masisisi ang kaitaasan, aking mga inibig, na mula noon hanggang ngayon. Siya man ay nagbabata, makakita lamang ng isang tunay na mangingibig. Mga iniibig na mga kapatid, ito lamang ang bahagi ko. Muli, ang aking handog ng pag-ibig at ng kapayapay aking ibinibigay sa bawat isa mula ngayon at magpakailanpaman. Paalam. Ako ang inyong kapatid na sa inyo'y naglingkod at sa harapan ng dakilang Panginoon, Espiritu Santo ng katotohanan. Paalam.